Isa ka ba sa mga taong hihilig sa mga kwento na nagbibigay ng chills down your spine? If isa ka sa mga taong yun, meron ako nadatnang kwento na pinamagatang The Haunting at Concha Cruise Drive. Isa ito sa mga nakatakot na kwento dito sa bansang Pilipinas na ginawa sa may akda na si Joel P. Salods. Inilabas niya ang kwento ito noong taon 2002. Ngayon, alamin natin kung tungkol saan ang kwentong ito at kung bakit ito nakakatakot. Ang kwento ito ay tungkol sa tatlong magkakaibigan na magmamaneho sa isang kalsada na pinangalang Concha Cruise Drive, na kilala sa pinagmumultuan ng mga multo ng isang batang mag-asawa na biktima sa aksidente sa karera ng drug. Ito ay itinatayo noong unang bahagi ng 80s na ang Concha Cruise ay ang lugar para sa karera ng kotse na para kang isang mahilig sa racer ng kotse. Ang mga kabataan ay nagtitipon doon sa paligid ng alas 9 ng gabi upang uminom ng serbesa, nagpatugtog ng malakas na musika mula sa kanilang mga mahaling stereo ng kotse. Maaari ko naman basahin yung kwento, ngunit mahaba siya eh. So, pinaikli ko na lang at wala na ako masabi pero enjoy. English ang story, so translate naman na akong Tagalog. Ako rin gimubo para dili taas. Okay. Noong unang bahagi ng dekada 80, Concha Cruise ang lugar kung ikaw ay mahilig sa karera ng kotse. Ang mga teenagers simula alas 9 ng gabi ay magsama-sama sa isang partikular na bahagi ng kalsada upang uminom ng beer, magpatugtog ng ilang malakas na musika sa kanilang mga mahihiling na stereo ng kotse at i-revive ang kanilang mga load na makina. Karamihan sa kanila ay nakatira sa BF Homes at ang mga ng katabing subdivision. Si Eric ay isa sa mga nangungunang racer sa grupo na nagmamaneho siya ng itim na Toyota Machina binigay sa kanya ng kanyang ama para sa kanyang 23 na kaarawan. Isang linggo ng hapon, si Eric ang kanyang kasintahan na si Jen, ay bumabagtas sa Concha Cruise Drive ng isang karibal na magkakarera na si Bernard ay huminto sa kanyang tabi na hinamon siya ng isang karera ng dalawang sasakyan sa isa mismo ng lugar kung saan ibinuguhit ang pinagmulang linya. Sinubukan ni Eric na mamakaawa sa kahilingan ni Jen. Ngunit magpapalibat si Bernard sa kalaunan. Nagawa niyang hikayatin si Eric na tanggapin ang hamon. Habang pinagputukan ng dalawang driver ang kanilang mga makina, sinubukan ni Jen na itali ang kanyang seatbelt na hiniling kay Eric na gawin din ito. Ngunit bago pa niya ito magawa, ang dalawang sasakyan ay umuurong sa unahan na bumaba sa Concha Cruise Drive na napakabilis. Biglang pumutok ang isa ng mga gulong ni Bernard. Habang sasakyan ay lumihis at nadulas sa kalsada sa halos 100 kilometro bawat oras. Ang kotse ni Bernard ay bumabangga sa Toyota ni Eric na bumabangga sa itim na sedan sa isa sa mga puno. Kung wala ang mga seatbelt para protektahan Kadlu. Ganito na ay. Right. Silva prapatahan sila Eric. Si Eric at Jen ay walang pagkakataon na makaligtas. Namatay kaagad si Eric dahil sa matinding
matinding pinsala sa ulo at mukha. Napaawa ang ulo ni Jen sa impact na pinindot niya ang dashboard. Matay siya makalipas ng ilang oras sa operating table. Mayo si Bernard na may kaunting ng mga paasa lamang. Sina Eric at Jen ay nakasuot ng puti sa kanilang libing at itim na sumasahin ang Concha Cruise Drive hanggang ngayon. Ako, nahadlok ko. Ayan, tuloy ako nakikilabutan pagkatapos ko yun binasa. At habang ako nag-edit dito, tuloy pa rin ako kinalabutan. At maaari hindi ako makatulog ngayong gabi.